So we have here Tetelestai. It is finished. Isa sa napakalungkot na bagay na nagaganap sa mundo ngayon ay ang mga huling tubo ay hindi na halos nakikilala si Kristo. Hindi na kilala ang paghihirap ng ating Panginoon. Why? Because maraming mga magulang ay wala ng panahon sa Diyos. Sa 5, pag tinanong mga bata, kilala mo si Jesus, sino yun? Sa mga pinupuntahan namin, doon po sa mga mission, do you know Jesus? Ngingitian ka lang. Saan si Jesus? Sa langit. Yung iba dito. Yung iba sa bulsa. Yung iba sa liig. Yung iba sa pader. So saan nga ba talaga? Ang pagkawalang kawalan ng pagkaunawa sa Diyos, kay Kristo, at kung bakit niya ginawang magpagbayubay sa cross, ay isang napakamalaking kamalian sa buhay ng tao na siya ay papanaw na hindi niya alam kung bakit namatay si Kristo para sa kanya. Amen? Why? Because lahat tayo halos bilang mga makasalanan, nakatingin lamang tayo sa ating mga sarili. Sariling kapakanan, sariling unawa. Kung hindi ko gagawin to, kung hindi ko gagawin yan, hindi ako maunlad, hindi ako mabubuhay. Why? Because we always, doon lang tayo nakadepende sa ating mga sarili. Malakas ka ngayon, bukas mahina ka. Right. Because siya at siya lang ang may hawak ng ating buhay. That's why, malaki po ang kakaibahan ng English translation. Pag sinabi nating finished, pero mas malaking kaibahan pag translate po natin ito sa Griego. Mas malaman, mas masustansya. Pag sinabi nating Tetelestai, natapos na sa Tagalog. Alin ang natapos? Anong natapos? Alam niyo? Ang pagtubos. Bakit ka tinubos? Amen. Salamat sa nakakaalam na 10. Hallelujah. So, to begin with, sige. Sabi sa John 19 verse 30, and when Jesus therefore had received the vinegar, bigla na natin ng konting background, that was 12 o'clock, magti 3 o'clock ng hapon, sa gitna ng napakainit, wala man lang puno, kundi halos mabatong bundok ng Golgotha or the Mount of the Skull, ay nabayubay ang ating Panginoon, puno ng sugat ang kanyang mga katawan, halos hindi siya nakikilala dahil sa dugo, mula doon sa matutulis na tinik, na pilit, inilagay sa kanyang ulo, at tumatagas ito, gumuguhit sa kanyang bungo, at pagkatapos, ang kanyang mukha ay punit. Dahil sabi ng Biblia, hinila ang kanyang, anong tawag dito? Balbas. Hinila. Dinuraan ng 400 katao. Do you know that? Binugbog, winarak ang kanyang buong katawan at pinadala ang mabigat na krus patungo sa Golgotha. Mula alas 6, alas 9, alas 12 hanggang alas 3. At nung malapit na siyang mamatay,
Hinanap niya ang kanyang mga kaibigan, wala siyang nakita. Hinanap niya ang kanyang ina, wala siyang nakita. At sinabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Mula sa kanyang pagkabata, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Pero nung siya ay puno na ng dugo na naging karumihan sa kanya, at hindi na halos makaugalapay sa hirap, sa tindi ng init, at ang kanyang mga labi nanunuyo ng dugo, sabi niya, nauuhaw ako. Nung sumigaw siya, nauuhaw siya, at narinig ito ng mga sundalong nagbabantay sa kanya, kumuha sila ng espongha, sinawsaw sa suka, nilagay sa matulis na sibat, at pilit inilagay sa kanyang uso. Imagine yourself, puno ka ng sugat, tapos lalagyan ng suka. And then, sabi dito, he said, natapos na. It is finished. Sumigaw ang ating Panginoon, natapos na. Nagbunyi ang mga demonyo sa impyerno. Patay na ang anak ng Diyos. Amen? Nagbunyi si Satanas. Dahil pinatay nila ang anak ng Diyos saan? Sa krus. At doon sa krus na yan, inilantad ni Satanas ang kahihiyan ng ating Panginoon. Hubot-hubad po ang ating Panginoon. Wala po siyang saplot for your information. Kaya hindi siya matingnan ng kanyang nanay, hindi siya matingnan ng kanyang mga disciples. Pinahiya ni Satanas ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tingnan nyo, may cross ba tayo? May cross? Wala. Why? Because ang krus ang dahilan kung bakit sa panahon nila ang mga matitinding mga kriminal ay doon pinapapako. Subalit siya na walang kasalanan. Subalit siya na nagmahal ay ginawang kasalanan upang ikaw na nakaupo ngayon ay nagkaroon ng buhay, proteksyon. Lahat ng ina-enjoy mo sa buhay dahil sa Kanya. Kaya nalulungkot ako. Nakita po natin, no? Pag nagpuri, wala lang. I'm sorry to say, gusto ko lang ipaalala sa iyo, nabubuhay ka dahil sa Kanya. Pero napakalamig ang ating pagtingin sa Kanya. Hindi natin siya mapurihan. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi man lang tayong pumapalakpak na malakas mula sa puso. Kung hindi tayo sabihan, lakasan pa ninyo. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos kahit hindi ka pagsasabihan. Hindi ko tinataas ang sariling bangko ng ating kapatid. Siya na makasalanan. Sabi niya, ako, ganito, ganyan. Tingnan mo siya magpuri. Naalala ko si Magdalena. Isang masamang babae. Subalit, nung binago siya ng Panginoon, kung saan ang Panginoon, nandun siya. Dahil sa laki ng kanyang kasalanan, ay pinatawad siya. Hindi siya sinumpa. Hindi siya pinagtatawanan. Hindi siya sinisi. Pero sabi ng Panginoon, habang papalapit ng mga tao na may dalang bato para patuhin siya, ano sabi ng Panginoon? Sino sa inyo walang kasalanan ang unang bumato sa babaeng ito? He defend her. Babaeng masama, babaeng mababa ang lipad.
pero pinaglaban ng Panginoon. Hallelujah. At tayo, sino ba tayo? Yes. Lahat tayo makasalanan. Pinaglaban ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Before the foundation of the world, sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, kinilala ka na ng Panginoon. Alam niya darating ka sa iyong panahon. Alam niya ganito ang buhay mo, ganito ang trabaho mo, ganito ka kasama. So what? And sabi niya, I love you. And that's eternal. Hindi siya nagbabago. Ang tao nagbabago. Kunting kibot lang, ayoko na. Pero siya, kahit lumabas ka, kahit iniwan mo siya, nandun lagi siya sa tabi mo. Hindi, ano sabi niya? Hindi kita iiwan o pababayaan man. Gaano ka man karumi, gaano ka man kamakasalanan, nilikha kita. That's why for God so loved the world, His creation. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para lang mabayubay sa krus upang at ikaw at ako ay manumbalik sa kanya. Are you with me? Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya naganap na at inuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Natapos na. Ang alin? Kung alam nyo lang ang nasa likod ng sinasabing natapos na, magbubunyi tayo. Because it is finished is a shout of victory. It is a declaration of victory. Kung wala siya at hindi siya namatay, wala tayo ngayon dito sa church na ito. Hallelujah. Oh, glory to God. Thanks. Sabi dito, sino po ang tagapagligtas? Sino nagligtas sa atin? Sabi ng iba, ang Diyos. Sabi ng iba, si Jesucristo. Alin nga po ba ang totoo? Sundan niyo na lamang po ako. Isaiah 43:11. Even I am the Lord, and beside me there is no other Savior. Ako, at ako lang, ang Panginoon, sa makatuwid, bagay ako ang Panginoon, maliban sa akin ay wala nang tagapagligtas. Hindi ang kahoy, hindi ang bato, hindi ang larawan, kundi siya. Siya na Diyos na lumikha sa atin. Kaya simula sa paglaglag ni ni Adan hanggang sa huli-hulihang kapanahonan ng Iglesia, sabi dito, ang kaligtasan na bigay ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng hayop sa Old Testament at sa dugo ng ating Panginoon sa New Testament is still available to these last days until the last drop. Available pa kaya ang dugo ng Panginoon? Yes! Nandito ka pa. Pero, kung lagi mo sinasalaula ang dugo ng Panginoon at tinatapal lagi sa iyong kamalian, paulit-ulit, magagalit na ang Diyos. Why? Because inaabuso mo na ang kanyang kabutihan sa iyo. Amen? Once you accept Jesus as your Lord and Savior, your name has been written again in heaven. And every time na tayo nagkakamali, nagkakasala pa ba kayo? Hindi na. Dahil ang pagkakasala ay hindi mo
pagkakaroon ng paniniwala sa Diyos. At kung hindi ka naniniwala sa Diyos, gumagawa ka pa rin ng mga masasamang bagay. Kaya ang dugo ng Panginoon ay nasasayang. Namatay siya sa lahat. Amen? Sa lahat ng makasalanan. Kaya ang tanggap lang po namin dito sa church ay mga makasalanan. Okay. Kung matuwid ka, excuse me, sensya ka na. Kami po rito ay makasalanan, mga makasalanan. It is by the blood of Jesus. So sabi dito, hanggang sa kahuli-huling patak ng kanyang dugo, isang kaligtasan para sa kahuli-hulihang nobya ni Kristo. Meron tayong mga bago. Nice kong sabihin sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. At ang dugo ng Panginoon ay available. Kaya mamaya lumapit kayo sa Kanya, hingin ninyo ang dugo ng Diyos, ng ating Panginoon sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng Kanyang anak, upang i-apply sa ating buhay. Sabi ni Jesus, nung ang Israelites ay palabas na sa Ehipsyo, sa lugar ng tinatawag nating slavery, mamayang gabi, dadaan ako, at kung makita ko ang dugo sa hamba, dugo ng kordero sa hamba, lalagpasan ko kayo. Amen? Kapag may dugo ang kordero sa hamba ng pintuan ng mga Israelita, lalagpasan niya, hindi siya papatay ng isang panganay. Sa ating kasalukuyang panahon, saan ang hamba niyo? Ha? Saan ang dugo ni Kristo na kailangang i-apply sa buhay ninyo? Sa nguso? Saan? Sa puso. Dahil nandun ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa ay naroon sa puso. Wala sa nguso. Hallelujah. Alam ng Diyos kung sinong tunay o hindi. Kaya lamang may dugo ni Kristo sa kanyang puso ay lalagpasan niya ng sumpa. Sumpa kasi yan eh. Lalagpasan niya ng sakit at karamdaman. Lalagpasan niya ng matitinding mga kapagsubukan sa buhay. Why? Because God considered Israel His people. And we are His bride. We are not only a people of God, but we are the bride of His Son. Hallelujah. Kung anak niya ay may asawa, konsidera niya rin anak ito. Di ba pa? By faith and by the grace of God. Kaya sabi dito, to complete His mystical body. Kaya tayo nagnimisyon, kaya tayo ay nag-invite ng mga kaluluwa. Why? Because baka ikaw na. Baka kayo na, ang kahuli-huling nobya na tinatawag ng Diyos, magbalik loob ka na sa Panginoon para makaalis na tayo sa mundong ito ng kaguluhan at kamatayan. Are you willing? Diba? Pakunti. If you are willing to be with the Lord, hindi mo siya kakalimutan. At sa bawat pagsamba sa lugar na ito, ang Diyos naglagay ng kanyang sambahan upang doon tayo kakaunin tuwing linggo, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes. And every time we sit here, God is here. Dahil sabi niya, 2 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Do you believe that? Hallelujah, hallelujah. And the rapture will come to bring out His bride out of the saints. And the spiritual awakening of Israel will start. Malapit na pong gisingin ang Israel sa pagkamatay ng Papa, which is, according po sa hula ni Saint Malakay, nahulaan niya yung mga 150 na papang darating sa Roma
That was 16th century. Nakita niya at pinangalanan niya ito isa-isa hanggang sa dulo ng ating panahon, sa kanyang panahon, 16th century. Ngayon, 21st century. Ilang taon ang isang century? Ha? Ilan? 1,000. Balik tayo sa grade 1. Ang 100, centennial. 16,000 years. Ngayon, 2025. The last pope na isinulat niya doon ay mayroong taguri na may title na Petros Romanos. Baybayanin nyo. At pagkatapos ni Petros Romanos, mayroon doon puwang, pero mayroon siyang slot. At sabi niya, itong Petros Romanos ang magdadala ng church sa panahon ng kabagabagan sa kasalukuyan. Pero yung kasunod, yun ang dahilan ng pagkawasak. And we are now entering into the very crucial moment of church history. Naghihintay sila sa susunod na papa. And Brother Branham has its own prophesied. At ito ay kung mangyayari, ay siya na nga. At ang ngayon ay ang US, American Pope. Tanda natin, Revelation 13, ang Amerika ay siyang false prophet. At ang Antichrist ay ang Vatican. So sabi dito, after the funeral of the Pope, tapos na, di ba? They are waiting for the soon coming Pope that will usher the church into a new world order. Hallelujah. Kaya, the coming reign of the Antichrist in the flesh is coming very, very soon. Kapag nag-ari ang Antikristo, sino ang tatamaan? Yung mga nakay Kristo. Kaya nga, anti-Kristo. Sa Amerika ngayon, mangangaral ka, pupuntahan ka, kukwestiyonin ka, lalaitin ka. May bata nga doon, ganito, talagang sinisigaw-sigawan. Nakita niyo yung demonyo, wala sa edad. Amen? Romans 11, 25 to 26. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo nalalaman, ang hiwagang ito, baka kayo magmarunong sa inyong mga sariling haka na ang kabulagan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang pumasok ang kapunuan ng mga hintil. When you speak of kapunuan, mga kapatid, ito ay mga Gentile bride. Mga nobya ni Kristo na nanggaling kung saan reliyon, kung saan panig ng mundo, o kung saan siya, pero siya ay nakatalaga bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Pag sinabi natin katawan ni Kristo, bahagi siya ng isang mystical body. Pag sinabi natin mystical, wala siyang dingding, wala siyang bubong, pero tinanggap niya si Kristo at ang mensahe ng huling kapanahunan that indicates that she is the bride of Christ. Matthew 24:21, for then shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, no ever shall be. Walang dakilang kapigatian na darating at wala nang darating sang sa kapighatiang darating sa pag-upo po ng Antichrist. We enjoy our freedom in Christ, pero pagdating po ng Antichrist, puro na militar ang nasa
sa kalsada. Puro na mga bakod. Ang mga housing ay puno na ng barbed wire ang paligid. Isa lang ang lagusan, isa lang ang labasan. At isa lang ang tubig. Bakit nabanggit ko yung tubig? Why? Because this summer, dito lang sa 5, ngayon lang nagkakawala ng tubig. Kapag kinontrol na ang tubig, saan tayo i-give? Patutuyuin na ang lahat ng sapa, ang lahat ng bukal, patutuyuin. Tapos maglalagay lang sila ng isang tangke. At kung wala kang tatak, then, ano yun mo? Ang ating mga puso ay patutuyuin. Ngayon, mayroon pa tayong nawasa. Pero kapag pinatuyo na ang ilog, anong lalabas sa gripo mo? Hallelujah. That's why, dapat nating pakalaman, mga kapatid, na this is now a crucial moment of our Christian life. Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Saan ka man pumunta, marami ka mang pera, it's useless. Kung hindi ka magpapatatak, then you will not become a member of a demonic society. Hallelujah. Mabuhay ka, yes. Pero ilang taon? 3.5 years. Pagkatapos nun, babalik na yung umakyat. Sino yung umakyat? Yung nobya ni Kristo. Yung sumama sa rapture. After 3.5, babalik ang Panginoon na may kulay dugo ang kanyang damit, kasama ng kanyang mga hukbo, nakasakay sa puting kabayo, nakaputi. Sino sila? Sila yung mga iniligtas sa panahon ng rapture. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hindi po biro ang ginawa ni Jesus. Bago tayong mangat, kailangan niyang mamatay. Because, patay tayo spiritual. Walang buhay na magdadala sa atin kagaya niya sa langit. Kailangan yung buhay na sa Kanya ay lilipat sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, the same Spirit that Jesus, na siyang nagdala kay Jesus sa langit, is the same Spirit that will bring up out on this earth. Hallelujah. So ang Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sabi niya sa Revelation, and the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world, hallelujah, are become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Tingnan yung dalawa, Lord and Christ. Hallelujah. So, mayroong spiritual, mayroong literal. Hallelujah. Thanks. So dahil sa kasalanan nating lahat, God provided all things para lang ikaw ay maligtas. Sa panahon ng pagkahulog ni Adan, naglagay siya ng God is working since the fall of Adam, and He provided ways of salvation. Gusto niya ang kanyang mga nilikha ay maligtas. Kaya sa panahon ni Noah, sabi doon, God provided the ark to Noah. Hallelujah. On his generation, sa panahon ni Noah, isa lang siya na nakita ng Diyos na matuwid. Sa ating panahon, ilang kayo matuwid? Matuwid tayo? Yes. I believe so. Kasi kung hindi tayo matuwid, kagaya tayo ni Noah.
Sabi dito, He provided the ark to Noah on his generation to cleanse the earth by the flood. And for 120 years, He called the people of His time to believe for the great floods coming. Ano sabi ni Noah? May darating na baha. Ilang taon siya nangaungaw ng baha? 120 years. Ilang taon pa lang tayo dito? Magpa 5 years pa lang. Si Noah, 120 years. May baha, may baha, may baha. Sabi ng tao, nasiraan ang ulo ng taong ito. Una-una, hindi pa nila naranasan ng ulan. Pangalawa, bakit babaha? Eh kung babaha, dapat doon ka sa mababa. Bakit sa mataas ka? Di pa ba? Eh malapit na doon. Pagka dumating yung baha, di lulutang ka na lang. Science prove sa siyensya nila na walang ulan. Pero sabi ng Panginoon, Noah, gumawa ka ng arko dahil lilipulin ko ang mundo sa baha. And Noah believed. He is only one who believed. Sa ngayon, anong sigaw? Parating ang Panginoon. On. Darating na ang lalaking ikakasal. Saan ang tao? Bakit kukunti lang tayo? Sana puno tayo. Dahil naniniwala tayo na darating na siya. Minsan pinipilit pa. Kung hindi pa gagawa ang Diyos ng paraan, di ba? Hindi tayo nagkakitaan. Why? Because you never believe Him. You only ask everything, Lord, Lord, Lord. Bala na si Lord. Pero kapag ang Diyos ang tumawag, sabi niya, maghapon nakabukas ang aking mga palad sa mga taong lalapit sa akin. Pero wala ni isa. Amen? Wala ni isa. Kaya nung sabi sa Proverbs 1, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaguluhan, tatawanan ko sila. Sa panahon ng bagyo, tatawanan ko sila. Humiling man sila sa akin, sumigaw man sila sa akin, itatago po ang aking mukha. Ang Diyos ay Diyos na pag-ibig. Amen? Pero nagagalit din. Kasi kung hindi siya nagagalit, hindi siya nagpadala ng baha. Nung bumaba siya sa panahon na ni Noah, sa Genesis chapter 6, nakita niya mga tao, makalaman. At nagsisi siya na binigyan niya ang tao ng laman. Di ba? Lahat tayo espiritu, kaluluwa. Pero nung pumasok ang tao sa laman, ang tao naging makalaman sa isip, sa puso, walang matuwid, isa lang. Brothers and sisters, kumakatok pa po sa inyong mga puso ngayong tanghali, Jesus is coming soon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin yung Diyos na buhay. Pangalawa, God sent out His angels to bring out Lot and his family from Sodom and Gomorrah. For the sins of these two cities is over. Angels are the messengers of God. Amen? Ang mga anghel ay tagapagbalita ng Diyos. May anghel sa lupa, may anghel sa langit. At sayang nyo sa gusto, ako muna anghel nyo. At dala ko magandang balita. Sabi doon, nung pumunta ang dalawang, si Michael at si Gabriel, at nakita sila ng mga kalalakihan. Anong tili ng mga kalalakihan? Ang gwapo.
Nanawagan ang mga federasyon. Mga kapatid, may gwapo. Tatay. Ano sabi ng Bible? Pinalibutan nila ang bahay ni Lot, kinalampag, Lot, Lot, ilabas mo ang iyong mga gwapong bisita. Sa panahon na yon, sarado ang pintuan. Sa panahon ni Noah, sinara ng Diyos ang pintuan. May pagsara ng pintuan. At doon, nagugulumihanan si Lot. Sabi ni Lot, sabi ng anghel, puntahan mo na yung balay mo, yung mga kakilala mo, sabihin mo, susunugin na namin ang Sodom at Gomora. Ano ang reaksyon? Pinagtatawanan siya. Sa ating panahon, lagi tayong pinagtatawanan. Walang nagkakagusto sa atin. Kapwa mo pastor, kapwa mo kapananampalataya, huwag kayong lumapit dyan, huwag kayong maniwala dyan. Mga kulto yan. Praise the Lord. Si Noah, si Raulo. Si Jesus, Beelzebub. Demonyo. Pag sinabi niyo kulto ako, pasasalamatan kita. Why? Kung ano ang aking amo, ako rin. Pero salamat sa Diyos. May naniniwala sa kulto. Hallelujah. Hindi tayo tanggap ng mundo. Lahat na nagsasalita patungkol sa Diyos, kinamumuhian ng mga taong makamundo. Amen? Wala nagkakagusto sa atin. Why? Because the spirit of death ay lumalambong sa kanila at sabi sa 2 Corinthians 4:4, mayroong tumatakip sa kanilang kaisipan at hindi nila nakikita ang katotohanan. Yung mga tao, sabi sa 4:3, ay hindi maliligtas. Salamat si Inang, kasama natin. Hallelujah. Pinara ko kanina, hindi ko pinansin. Akala ko joke. Kami andyan na pala. Hallelujah. So, hindi po saklaw ang edad. Kahit tawagin ka sa kahuli-hulihang araw ng iyong buhay, pasok ka pa rin. Hallelujah. Glory. Glory. So, ano nangyari? Nung lumabas, si Lot, sabi niya, may dalawa akong anak na dalaga. Pwede ba gawin nyo na lang ang gusto nyong gawin sa kanila? Huwag lang yung aking mga bisita. Why? Nasisense ni Lot na itong dalawa ang magliligtas sa kanila. Sabi ng bisita, Lot, handa mo na yung pamilya. Alis na tayo dahil oras na nauulan na ng apoy at asopre. Nagugulumihanan si Lot dahil nag-away pa siguro sila ng asawa niya. Huwag ka maniwala sa mga yan. Dahil si Mrs. Lot ay nagmamayari ng mga hotel, motel, ano pa ang iba doon. Kasi si Lot ay, sabi ni Barbara, siya ang mayor ng syudad. Okay. Naglabas ni Lot. Ano sabi ng mga kalalakihan? Sabi doon, mula bata hanggang matanda, hindi na lalaki. Puro na mamae. Ang sabi, labas niyo sila, gusto namin silang makaniig. Sabi ni Lot, ito yung aking mga dalagang anak, hindi pa nakakilala ng lalaki. Ano sabi nila? Hindi namin sila type. Ang type namin yung dalawa. Nung lumabas ang dalawa, hinablot si Lot. Sa ayaw mo sa gusto, dadalhin ka namin dahil yung tiyuhin mo nakipag-usap sa Diyos kung mayroon bang 50, 40, 30. Alam niyo, Diyos walang matuwid. Pero dahil mahal ng Diyos si Abraham, kailangan kang haplutin. At ang iyong pamilya ay ililigtas namin.
Nakalabas sila? Bakit? Binulag yung mga bakla sa labas. At nung sila ay nabulag, nakalabas sila. I'm sorry hindi ako galit sa bakla. Mahal natin sila. Pero ang kabaklaan lang ang ayaw natin. Amen. May kaluluwa din sila. So nang hinablot, tumatakbo na sila, sabi ng anghel, walang lilingon. Yung asawa ni Lot, hindi mapakali. Siguro, pag ganun-ganon. Hanggang sa uminto at lumingon. Nakita niya lumalagablab na ang dalawang syudad at hindi niya inaasahan, unti-unting nanigas ang kanyang buong katawan. At ang sabi ng Biblia, ang asawa ni Lot ay naging haliging asin. Amen. Ano ang dahilan bakit siya naging haliging asin? Kasi hindi sumusunod sa utos. At yun naman si Lot, sabi ng anghel, doon tayo. Sabi ni Lot, pagod na ako, mamamatay ako pag nakarating doon. Sa hapo, dito na lang tayo. Pinaunlakan ng anghel. At muli, ang kahalayan ay minsan pa umusbong sa lugar na yon. Wala nang Sodom at Gomora, pero dito sa lugar na ito, naghahari muli ang kahalayan dahil ang dalawang anak niya kailangang dumami ang kanilang binhi. Sabi ng panganay, ikaw muna ngayong gabi. Lasingin natin ang ating tatay dahil wala ng lalaki. Mahihinto ang kanyang pagdami. Kaya ikaw muna. At ipinanganak ang mga ninuno ng Moabita. At yung panganay naman, at ipinanganak ang mga ninuno ng Amorita na siyang nagpapahirap ngayon sa Israel. Ang Hamas, ang ano pa? Hezbollah, lahat yan ay ganti ng Diyos sa hindi pagsunod ng tao sa Kanya. Amen. Kaya sabi dito sa Matthew 24, kaya anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Sabi niya, the most important pillar of the family. Ang nanay ba, haligi din? Ng tahanan? The most important pillar of the family was lost because of greed, pride, lust to material things, and she became the pillar of salt. Sa Matthew 24, verses 40 to 41, the same manner sa huli nating panahon, ano sabi? Dalawang tao nagtatrabaho doon sa field. Isang kukunin, isa ang iiwan. Dalawang babae, sabi na, nag-grind. Isang kukunin, isang maiiwan. Dalawang nakahiga, isang kukunin, isang iiwan. Saan kayo doon? Sa maiiwan o sa kukunin? Only God knows. Because rapture is coming. So we have that God next. At sabi dito, ang Diyos may trabaho? Yes. Simula nung nilikha niya ang Genesis 1:1 hanggang ngayon, God is still working. At ang ating Diyos ay may tatlong dispensasyon o trabaho, opisina, fatherhood dispensation, sonship dispensation, at sa ating panahon, ang Holy Spirit dispensation. So saan ang Diyos nung siya ama? Nandun siya kay Moses. Anong tinatrabaho niya? Tinatrabaho niya ang pag-alis ng kanyang bayan sa loob ng Egypto. Ang tawag diyan, deliverance. Dahil hindi niya matawag na ito kanyang bayan as long as nandun siya sa loob ng tinatawag nating lugar ng slavery. Ang kaligtasan ay kailangan mahango ka muna sa lusak ng kasalanan bago ka babaguhin ng Diyos. Amen. Sabi dito,
So Moses, sa pamagitan ng dugo ng hayop, na ipinahid sa hamba, naligtas sila. Di ba? Sabi sa kanta, when I see the blood, when I see the blood, I was at the part of you. So sa panahon din dugo ng hayop, so kinakailangan mamatay si Kristo upang sa ganon sa kanyang dugo, hindi dugo mo, kundi dugo niya na walang bahid ng anumang karumihan, ang siyang requirement ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas. Sa sonship dispensation, God works through His Son by the flesh to be the sacrificial lamb for everyone's sins. Nung inutusan niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para bumaba at siya'y pumasok sa katawan ni Jesucristo, at ang katawang ito ay dinala niya doon sa isang misyon. At ang misyon na ito ay dalhin ang katawan bilang isang sakripisyo para ang lahat ay maligtas ng isa lang. So, nung si Kristo ay nasa loob ni Jesucristo, ay ginampanan niya ang trabaho ng Ama na siyang tagapagligtas. Ang Diyos ang tagapagligtas. Jesus Christ is the representation of the salvation of God. Hindi baka, hindi kambing, hindi kordero, kundi isang tao. Sa anyong tao, pumasok ang kanyang bugtong na anak, at sa pamagitan ng katawan na yan, ay makita natin sa kanyang kamatayan, nabuhay tayo uli, buhat sa kamatayang espiritual. 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nanahan sa laman. Hindi siya yung Diyos, kundi pumasok ang Espiritu ng Diyos at sa pamagitan ng katawang yon, nakita ang Diyos. Salamat. Thank you, brother. Dami. Praise the Lord. Sa pamamagitan niya, ang kanyang anak, ang kanyang representation. Hallelujah. Kaya ang representation na yon, doon ipupukol ni Satanas ang kanyang galit at puot. Ikaw pala ang anak ng Diyos. Halika. Ano sabi ng mga reliyosong tao? Ipako sa krus. Kasi tao siya na nagpapanggap na Diyos. Pero naging tabing ang katawan ni Jesucristo sa kanila para hindi nila makita si Kristo. Mabuti pa si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng katastasang Diyos. Mabuti pa yung mga demonyo, anong ginagawa mo rito? Jesus, anak ng katastasang Diyos. Kilala, pero yung mga reliyosong tao sa kanilang panahon, hindi nila nakilala kung sino si Jesus. Maging sa ating panahon. Marami sa atin dito ngayon, I believe, hindi pa nakakilala ng tunay kung sino si Jesus, sino si Kristo, o si Jesucristo. Amen? John 1:18, walang nakita sa Diyos maliban sa ng anuman panahon, kundi ang kanyang anak, nag-iisang anak, nanggaling sa kanyang sinapupunan, siya ang magdideklara kung sino siya. Kung gusto niyo makilala ang Ama, punta muna kayo sa anak. Dahil sabi ni Jesus, 14:6 na John, I am the way, the truth, and the life. No one could go to the Father except through me. Huwag ka pumunta sa kapwa-tao. Huwag ka pumunta sa reliyon. Huwag ka pumunta kung saan na nagsasabi, dito may kaligtasan. Pumunta ka sa salita ng Diyos. Nandun ang Diyos.
Hallelujah! Wala pong reliyon na nagtuturo ng tunay, kundi yaong salita lang ng Diyos ang katotohanan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Saan ka pupunta? For the Bible is our manual of life. May problema ka, huwag ka pumunta sa tao. May Diyos ka. Amen. Punta ka sa Diyos mo, punta ka rito, umiyak ka, lumuhod ka, sumigaw ka. Paglabas mo, ang dami mong dala. Hallelujah. Pagpapala. Amen. Kagalingan. Solusyon ng iyong problema. Why? Bakit? Inuna mo siya. May sakit ka. Prepare mo lang pera mo, sayang. Uminom ka ng isang basong tubig. Sa pangalan ni Jesus, ako'y sumasampalataya na ako'y gagaling. In Jesus' name. Gagaling ka? Gagaling. Dahil sabi niya, sa aking mga latay, pinagaling ko kayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Bakit hindi ka gumagaling? Kasi hindi mo pinapaniwalaan. Ang sarap ng ating Panginoon. Hallelujah. Next. Napakasarap po sa Diyos. Hallelujah. John 4:24. Hallelujah. Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me to finish His work. May trabaho pala siya. At ang kanyang trabaho ay pagpapatuloy niya lang ang trabaho ng kanyang anak sa panahon ng sonship dispensation. Dati ang Diyos hindi nagpapakita, siya'y apoy. Pag lumapit ka, mapapasok ka. Pero sa panahon ni Jesus, may isang katawan, nangangaral ang salita, mahahawakan, mayakap. Sabi ng babaeng dinudugo ng 12 taon, mahawakan ko lang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Gumaling? Amen. Damit pa lang yun. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, ito yung panahon na wala ng tiwala ang tao sa Diyos. To see is to believe. Makita muna bago tayo maniwala. Pero sabi ni Brother Juni, to believe is to see. Maniwala ka muna para makita mo hinahanap mo. Hallelujah! Kaya hindi mo makita ang gusto mong makita para maniwala ka. Why? Because you do not believe. That's why maraming tao, to see is to believe. Pakita mo muna. Diba? Pero kung tunay ka mananampalataya, pumunta ka sa Diyos na hindi nakikita, at yung hinahanap mo na gusto mong makita, makikita mo. John 5:17, but Jesus answered, my Father worketh hereto, and I work. Hanggang ngayon, nagtatrabaho ang aking Ama. Ako rin ay nagtatrabaho. Ano tinatrabaho ni Kristo sa iyo ngayon? Laking masagot. Ano ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon? Puro kasi kayo pagpapala eh. Ang pagpapala, kasama na lang yan sa ginagawa niya sa iyo. Ang ginagawa niya sa iyo ngayon is to perfect you. Hallelujah. Kaya hindi tayo nag-perfect. Kasi iba yung hinahanap mo. Ano sabi ng Panginoon? Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay ibibigay sa iyo. Hallelujah. Nahanap niyo ng kaharian ng Diyos? Hindi lang po kaharian, kundi ang paghahari ng Diyos sa iyo. John 5:36, but I have greater witness than that of John, for the works which the Father had given me to finish, the same works that I do, bear witness of me,
that the Father had sent me. Sabi niya sa mga reliyosong tao, kung hindi nyo ako pinaniwalaan sa aking mga sinasabi, tingnan nyo mga gawa ko. Hindi ang gawa ng tao. Yung lumakad sa tubig, ang magpagaling ng mga lumpo, nagpapakita ng bulag. Ano pa? Bumubuhay ng patay. Hindi ang gawa ng tao. It is my Father's work. Hindi niyo pa rin paniniwalaan. Bala kayo. John 9:4, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh with no man can work. Malapit na po ang bukang liwayway. Ngayon ay nasa kadiliman tayo. 3 o'clock in the morning, Jesus had risen. Siya ay nabuhay muli. Namatay siya alas 3 ng hapon at nabuhay siya alas 3 ng umaga. Kaya try nyo magising alas 12 hanggang alas 3. May labanan. Because yun ang panahon na ang mga demonyo ay bumababa sa lupa. At kapag nanalangin ka, para kang lasing. Dahil yung talukap ng mata mo, sinasabitan nila. Amen? Kaya, kita natin, God is still working in you. In you, in us. Gumagawa siya ngayon sa buhay mo para ikaw ay maayos niya at iharap niya sa kanyang ama. Ama, ito ang aking asawa. Wala nang kulubot, wala nang dungis o kasalanan. Bakit tayo may rapture? Kasi dadako na tayo sa piging ng kasalan at ipakilala niya tayo sa kanyang ama bilang kanyang mga asawa. Are you ready? Hallelujah. Kung ano-ano pa kasi hinahanap natin sa buhay. We are already been completed 2,000 years ago. Mamaya malaman natin yan. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Patunay na bumaba ang Diyos, nagsuot ng katawang tao, nakasama ng tao, nakasalamuha ng tao. Amen? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Nung bumaba ang bugtong na anak sa harapan ng mga reliyon, kaninong mukha? Kaninong mukha? Anak ni Maria. Kaya hindi nila paniniwalaan na siya ang bugtong na anak ng Diyos. Why? Because ang anak ni Maria, nasubaybayan nila ang kanyang paglaki. Sa ating panahon, punta ka sa mga tao dyan at sabihin mo, hoy, anak ako ng Diyos. May maniwala? May maniwala? Wala, kasi kilala ka nila. Yung buhay mo, kilala nila, yung nakaraan. Wala silang pakialam sa kasalukuyan. Basta kilala ka namin, ganito ka kasama, ganito ka, ganito ka, ganito ka. Hindi na mawawala sa kanila yon. Why? Kasi kapag binago nila, guilty sila. Amen? Ay, hindi kami naniniwala sa iyo. Pareho lang naman tayong manginginom ng araw eh. Kasi pag sinabi niya, oy, binago ka na ng Panginoon, anong kasunod? Kayo rin. Hallelujah. John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Christ, the begotten of the Father, John 6:33. For the bread of God is He which cometh down from heaven. Christ is coming from heaven. Came from heaven. So, pumasok siya upang maging handog. Amen? Punta tayo? Okay. So, there are 3 comings of Jesus Christ. 1, to Calvary. 2, to the rapture. 3, and Armageddon.
Natapos na ang Kalbaryo. Ngayon, hinihintay natin siya sa muli ang pagparito for the second coming. At sa kanyang pagbabalik, aalisin tayo sa lupa. Are you excited? Dadalhin tayo sa kanyang kinaroroonan at maghintay tayo ng sandali, 3.5 years. Pagkatapos nun, sa gitna ng digmaan ng Armageddon, bababa tayo sa kanilang mga abo. Dahil sila mismo, according sa Zechariah 14, ay magpapatayan. At noon, matutunaw sila sa tindi ng nuclear na bomba at magiging abo sila. At sabi doon, aapakan natin kanilang mga abo at doon magsisimula ng pag-aari ni Kristo for 1,000 years. So, saan tayo mag-aari? Hindi sa langit. Sinong gustong pumunta sa langit ngayon? Ha? Sabay kayo ni pare? Wala pa pong napunta sa langit. Sa paraiso, mayroon. Pero sa langit, wala. At dito tayo mag-ahari sa lupa. Hallelujah. Romans 5:12, bisa lang natin. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Isang tao lang ang dumating sa mundo, nagkaroon ng kamatayan ng mundo. Sa pamagitan ni Adan, lahat tayo ay may kamatayan. Kaya we are just living in this planet in a limited time. Limitado lang ang oras natin, mga kapatid. Kaya gawin na natin ang tama sa harapan ng Panginoon. Hebrews 9:27, minsan lang ang tao ay mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Yan ang nakakatapot na parte ng buhay. Na pagkatapos mo, kitlan ng hininga ng Diyos, pagmulat mo, judgment. Doon ka sa lugar na kung saan, paano ka nabuhay dito sa mundo. O hindi ka masunurin sa Diyos, alam mo na. Kaya masaya yung masunurin sa Panginoon. Hallelujah. Our sinful nature can bring us into eternal damnation. So, skip ko lang po, Hebrews 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall appear the second time without sin unto all salvation. Sa pangalawang pagkakitaan natin, wala na tayong kasalanan. Romans 5:6, for when we were yet without strength, in due time, si Kristo'y namatay habang tayo ay nasa kasalanan pa. Amen? At tingnan mo pag-ibig ng Diyos sa atin, alam niya na ipanganak ka, tayo. Kaya inunahan niya na, parang si Job. No? Inoffer niya na ang kanyang buhay para pagdating natin, may kasalanan ka pa. Sa lahat na tumanggap, may kasalanan ka pa. Wala na. Sabi, di ba, ipinako na sa krus ang ating lumang pagkatao. Ngayon, kung mayroon kang struggle sa buhay mo, then there is something wrong with you. Kasi hindi mo pinaniwalaan ang anak ng Diyos. Paniwalaan mo na. Okay, malapit na tayo. Next. Ano ibig sabihin ng it is finished? Sige, tuloy pa. Yan. Diba? Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala. Sige. Okay. Sa English, sabi ni Jesus, it is finished. Ano finished? Sabi sa dictionary, finished means completed, done, accomplished, ended. Naganap na, nakompleto na, natapos na. Ano ang natapos na? The atonement for the sin of the world is done by the blood of Jesus. Bayad ka na, kapatid. Bago ka nadapa sa buhay mo, bayad ka na. Bago ka nagkamali sa buhay mo, bayad ka na. Hindi mo lang alam na bayad ka na pala. So, kinakailangan dumaan ka sa matitinding dagok ng buhay mo
para dadalhin ka ng Diyos sa isang sitwasyon na tila baga wala ka nang mapupuntahan, doon na siya papasok sa eksena ng buhay mo. Amen? Kaya hindi po kayo nagkamali. Hindi kayo nagkamali sa buhay. Talagang mali tayo sa buhay. Hindi tayo namatay sa kasalanan. Patay talaga tayo sa kasalanan. Because the nature of a sinful man is in us. Kaya sa pag-ibig niya, dahil may binhi siya sa Diyos, hindi siya tumanggi para ang anak niya ipapatayin sa krus. Why? Because for a very simple pero malalim na dahilan. Anong dahilan? Mahal na mahal kanya. Hallelujah. Tetelestai. It is a Greek word for eristhenes. Pero may maganda siyang pakahulugan. Number one, sa konteksto ng business. Pag sinabi natin tetelestai, that indicates the literal debt. The debt was already been paid. Yung sa salitang business, ibig sabihin ng tetelestai, ang utang mo nabayaran na lahat. 0.0 balance. Amen? Romans 5:10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Niligtas na tayo ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Look at you. Maraming tao nagmamalaki pa sa Diyos. Ayaw ko magsimba. Ayaw ko, no? Okay lang ako dito. Sino ba siya? Pagmamalaki yon, kapatid. Pagre-rebelde yan sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa pagdating ng paghuhukom, luluha ka ng dugo, wala nang paraan para iligtas ka. This is the day of your salvation. Sabi sa Hebrews, pag narinig mo na ang salita ng Diyos, itong araw na iyong kaligtasan. Kaya magdesisyon ka because your decision can bring you to heaven or to hell. Hallelujah. Punta naman tayo sa konteksto ng batas. Sa judicial context. In a court, the sentence is fully served. Ang hatol ay tapos yun na. Pero mas maganda yung tinatawag na pardon of parole. Kapag ikay nakakulong at ikay habang buhay nakulong, bibigyan ka ng pardon of parole, ano ibig sabihin nun? Isang sertipikadong permado ng mataas na pamunuan na dahil sa iyong pinapakitang kabutihan, ikaw ngayon ay pinawalang sala na. Lahat tayo mapupunta sa impyerno. Pero dahil sa perma niya, dugo ang kanyang ginamit na perma, na ikaw sa pamamagitan niya, mamamatay sana sa impyerno, siya na lang ang bumaba sa impyerno. Hallelujah. Next. Sa military context, sabi doon, the battle had been won. Ang giyera tapos na. Nanalo ka na. Nakaupo ka lang dyan, nanalo ka na. Kandidato ka na sa langit. Mantakin mo yan? Because our battle is His battle. Kaya sabi niya, a declaration of triumph and victory. Nung sumigaw ang ating Panginoon, natapos na. Alin ang natapos? Yung kaligtasan na trabaho ng Ama. Natapos na. That means victory now. Kaya hinapak niyang kortina doon sa templo para ang tao malaya nang pumasok sa kabanal-banalang silid.
At hindi na tayo mag-aalay ng mga hayop o anumang susunuging bagay. Iaalay mo lang ang buhay mo sa Diyos. Malinis at walang ibang agusot o anumang problema. Tatanggapin ka niya. Holy and acceptable to God. Anong alay nyo na pwedeng ialay sa Diyos ngayon? Hindi yung pera. Sarili mo, ialay mo, hinihintay ng Diyos mo, pakakuha ng dugo sa Kanya. Ang dugo niya, ang dugo niya magpapala sa iyo, ang dugo niya ang magdadala sa iyo sa langit. Come. Kaya sabi ni Jesus, come. Kayo ba'y nabibigat ang lupa? Di kayo. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Hindi ang iyong physical, kundi ang iyong kaluluwa. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even in our faith. Nanalo na tayo. Uwian na, may nanalo na. Next. Sabi niya, anong kasunod ng pagpapako niya sa cross? Babalik siya para kuhain tayo sa rapture. Basahin niyo na lang, Corinthians 11:2, Romans 8:1. So, husgahan ka pa ba kung asawa ka ni Kristo? There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Wala na. Ang laman ay wala ng halaga. Anong mahalaga? Kaluluwa mo, ayusin mo na. Darating na ang Panginoon. Hallelujah. Revelation 3:21, sino pinangakuan niya? Tayo lang sa ating panahon. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and I'm set down my Father's throne. Kung hari siya, pagkatabi mo siya, ano ka? Rayna! Wow, mga Rayna! Behold! Manatili ba tayong natutulog? Sabi ni Pablo, behold, I will show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, isang kisap mata, magbabago na ang ating itsura. Hallelujah. And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. Next. Hala na. Yan. Ikatlo, pagbalik ng Panginoon. Sino kasama niya? Yung makyat. Yung na-rapture. Para ano? Maghari ng 1,000 taon dito sa lupa. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Glory to God. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So,